Ang anak, mayroon tayong utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Basahin natin ang 6:1 ng Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. May pangako ang Diyos pagka igagalang mo ang ama't ina, mabubuhay kang mabuti, mabubuhay kang malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yun sa anak, nagagalang sa kanyang magulang, magmamahal sa kanyang magulang. Kaya paniwala ko ang dapat mong gawin, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, maaalis yung ginanakit na dinaramdam mo. Ang pang-alis dyan, salita ng Diyos eh. Palitan mo ng paggalang. Palitan mo yung puot, yung pait ng pagmamahal. Maalis yan, pwede yun eh. Napapalitan yan, nababago yung ating kaisipan kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung minsan pati ang ating damdamin, napagbabago ng salita ng Diyos. Palitan mo ng pagmamahal, ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kalimutan mo yun. Ang Diyos kinakalimutan nga yung ating kasalanan eh. Di ba pinapatawad tayo ng Diyos? Pagka tayo nagbalik loob, nagbautismo, nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga kasalanan mo kahit ano pa yung pinapatawad yun eh. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo, tatanggapin mo ang kaloob, papatawarin ang kasalanan mo. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yun Diyos hindi nagkakasala yun, hindi yun nagkakamali. Siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Ikaw nagkakamali ka hindi ka naman kagaya ng Diyos hindi ka ba pwedeng magpatawad, nagkakamali ka rin. Sa Mateo 6:14, ganito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang yung hinanakit mo sa magulang mo. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Kasi lahat ng pait pwedeng maalis ng salita ng Diyos. Lahat ng sukal ng kalooban, lahat ng kung ano-anong mga damdaming masama, naaalis yan ng salita ng Diyos 15:3 ng 1, pakinggan mo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At doon sa Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Iwalay natin yung karumihan, mga kasamaan, pag-iisip, mga damdaming masama. Tanggapin yung may kaamuan ang salitang itinanim. Yung salita na yun ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan.